Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang dystopian, science fiction film na tinatawag na Baahubali, The Beginning. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si John Clay, The Best Chris, Timothy John, Robert Noguera, Rolly Realingo, Iza Odlot, Shirandre Balete, Nickerson Sanchez, Bomakmon Aali, Aljan Rasey from Bocaue, Bulacan, Alvin from Pedro, Glee Angel Pasigan from Pasig, Asterisk Pogi from Caloocan City, Jazz Rugger Adlos from Santo Tomas, Pangasinan, Jeremiah Patanaw from Caloocan Newborn Village, Jerome Belches from Bicol, Camarines Sur, Giro de la Cruz from Pampanga, Prince Bacani from Nueva Ecija, SC Dimon from Cebu City, at Troy Lawrence Tidor from Hampik Antique. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gitna ng isang malawak na kagubatan, may isang babaeng tumatakbo galing sa kaharian ng Maheshmadi, may kargang sanggol sa kanyang balikat. Sugatan siya at may palasong nakabaon sa kanyang likod. Nang makita niyang may mga sundalong paparating, nagtago siya malapit sa isang talon at naghihintay ng tamang oras para umatake. Matapos niyang mapabagsak ang mga sundalo, napansin niya ang isang nayon sa kabundukan at nagpasya siyang pumunta roon para humingi ng tulong. Habang naglalakad siya, tinangay siya ng malakas na agos ng ilog. Nang mapagtanto niyang delikado na ang sitwasyon, nanalangin siya kay Diyos Shiva na iligtas ang sanggol. Tuluyan siyang binalot ng tubig at nawala sa ilalim ng agos. Kinabukasan, isang taga-nayon ang nakakita sa bata at matapang na tumalon sa tubig para sagipin ito. Sa kasamaang palad, tinangay ng malakas na agos ang babae. Isang babaeng nagngangalang Sanga ang nagpasyang ampunan ang bata. Lumipas ang mga taon, lumaki ang batang pinangalan ng Shivudo, at naging labis siyang nahumaling sa ideya ng pag-akyat sa talon. Kahit maraming nagdududa sa kanya, paulit-ulit niyang sinusubukan ito. Sa bawat kabiguan niya, mas lalo niyang nararamdaman ang malakas na tawag mula sa itaas ng talon. Habang nagdadalaga siya, hindi nagbago ang kanyang determinasyon na maakyat ito. Sa bawat pagsubok, unti-unti siyang umaangat, ngunit palagi siyang nadudulas at bumabagsak pabalik. Dahil sa pag-aalala, araw-araw na kumukuha ng tubig ang kanyang inang si Sanga mula sa ilog upang ibuhos sa rebulto ni Shiva. Naniniwala siya sa turo ng matandang pantas ng nayon na si Swamiji, na kapag isang babae ang nakapagbuhos ng 1,000 banga ng tubig sa rebulto, tutuparin ni Shiva ang kanyang panalangin. Dahil nag-aalala si Shivudo sa kalusugan ng kanyang ina, kinalok niya itong siya na ang magdadala ng mga banga ng tubig, ngunit sinabi ni Swamiji na hindi iyon tatanggapin ni Shiva. Dahil dito, nagpasya si Shivudo na bunutin ang malaking batong rebulto na nakabaon sa lupa. Ginamit niya ang buong lakas niya upang dalhin ito sa tabi ng talon, upang sa ganitong paraan ay laging maliligaw si Shiva sa agos ng tubig, at hindi na kailangang magdala ng tubig ng mga taga-nayon para sa kanilang mga dasal. Habang nasa ilalim ng malaking bato, napansin ni Shivudo ang isang kahoy na maskara na nahulog mula sa tuktok ng talon. Lalo siyang naging interesado kung ano ang nasa itaas. Pinagmasdan niya ang maskara at ipinagdikit ito sa buhangin, napansin niyang mukha itong babae. Kahit isang maskara lang ito, agad siyang parang naakit dito. Muling nagtungo si Shivudo sa talon, dala ang matinding determinasyon na marating ang tuktok. Sa pagkakataong ito, isang magandang imahe ng isang dalagang babae ang nabuo sa kanyang isipan na tila gumagabay sa kanya. Sa matinding determinasyon, nalampasan ni Shivudo ang lahat ng balakid hanggang sa tuluyan niyang marating ang tuktok ng talon. Pagdating niya sa lugar na iyon, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae. Agad siyang tumakbo upang tulungan ito, ngunit laking gulat niya nang malaman na ang tila inosenteng babae ay isa palang mandirigmang napakalakas. Ang nangyayari pala ay isang patibong upang mahuli ang mga kalaban habang umaambon ng mga palaso mula sa itaas. Si Avantika, ang babaeng mandirigma, ay ginamit ang kanyang espada upang talunin ang mga umaatake. Nagkubli si Shivudo upang hindi siya madamay sa labanan. Ang maliit na grupo ni Avantika ay naghanap ng masisilungan sa isang kuwebo sa bundok, kung saan sila nanirahan ng maraming taon. Si Jayat ang pinuno ng grupo. Matagal na niyang sinusubukang iligtas ang kanilang prinsesang kinuha 25 taon na ang nakalipas at ikinulong sa Maheshmati. Sa wakas, mayroon na siyang sapat na mga mandirigmang maaaring tumulong sa pagsadyap sa prinsesa. Samantala, sa Maheshmati, isang panday ng espada ang naghahanda upang ipakita ang kanyang bagong likha sa general ng hukbo ng kaharian. Ngunit nang subukan ni Katapa ang espada, sinabi niyang hindi ito sapat para sa labanan. Nayna si Kan,
isang panauhing hari, at hinamon si Kat-Apa sa isang laban. Tinanggap ito ni Kat-Apa, at sa gitna ng laban, nabasag niya ang espada ni Kan nang hindi ito nasasaktan. Humingi ng tawad si Kan sa kanyang bastos na asal at sinabing marami na siyang napuntahang lugar, pero wala pa siyang nakilalang mandirigmang katulad ni Kat-Apa. Kahit mahusay na mandirigma si Kat-Apa, itinuturing pa rin siyang alipin dahil nangako ang kanyang pamilya na maglilingkod sa hari magpakailanman. Iminungkahi ni Kan na babayaran niya ito upang mapalaya, ngunit tumanggi si Kat-Apa, hindi niya kayang sirain ang panata ng kanyang pamilya. Labis na humanga si Kan sa katapatan ni Kat-Apa. Sa loob ng ilang araw, magdiriwang ang buong Mahishmati para sa kaarawan ni Balaladeva. Habang abala ang lahat sa paghahanda ng engranding kasiyahan, inisip ni Jayat na iyon ang tamang oras upang iligtas ang prinsesa. Kailangan nilang pumili ng pinakamagaling na mandirigma para sa misyon. Pinili nila si Avantika dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Binalaan siya na huwag magpapahuli dahil tiyak na mapapahamak siya. Si Balaladeva ay kilalang malupit at malakas na lalaki na nasisiyahang kontrolin ang mga tao at hayop. Sa kasagsagan ng kasiyahan bago ang kanyang kaarawan, nakipaglaban pa siya sa isang toro upang ipakita ang kanyang lakas. Nang kumawala ang toro at sumugod sa kanya, natalo niya ito gamit lamang ang isang suntok. Naguguluhan ang hari sa katapatan ni Kat-Apa, dahil alam niyang may tinatagong galit ito, ngunit patuloy pa rin siyang tapat sa kanya. Kahit ilang beses nang nalagay sa panganib ang buhay niya para sa hari, nanatili siyang matapat. Sinubukan ni Kat-Apa na ipakiusap na palayain si Devasena, ang prinsesang nakakulong sa loob ng 25 taon, ngunit tumanggi ang malupit na hari. Sinabi nitong magdurusa si Devasena hanggang sa siya'y mamatay. Isang gabi, nagtangkang palayain ni Kat-Apa si Devasena, ngunit pinigilan siya ng babae. Sinabi niyang paparating na ang kanyang anak upang iligtas siya. Nagtaka si Kat-Apa dahil akala niyang patay na ito 25 taon na ang nakalipas, pero tiniyak ni Devasena na buhay pa ito at malapit nang bumalik. Bago simulan ni Avantika ang kanyang misyon sa Mahishmati, pumunta muna siya sa Pangangaso kasama ang kanyang kasamahan. Naghintay siya sa taas ng puno, hawak ang pana, ngunit hindi niya napansin si Shivudo na palihim na lumapit sa kanya. Gumamit siya ng ahas para gulatin ito at sa kanya ginuhitan ng larawan ang braso ng babae. Pagkaalis ng ahas, bumaba si Avantika at nakita ang guhit sa kanyang braso. Nag-isip siya kung sino ang gumawa nito. Sinabihan niya ang kanyang kasama na umuwi na at siya na lang ang magpapatuloy sa paghahanap. Nang magkita sila ni Shivudo, agad siyang umatake. Paulit-ulit niyang pinapana si Shivudo, at muntik na itong tamaan. Pilit siyang kinausap ng lalaki, ngunit patuloy siya sa pag-atake. Kaya gumawa ng plano si Shivudo para mahuli siya, ngunit matalino si Avantika, at nalinlang niya ito. Hinawakan ni Avantika ang kanyang espada at tinutukan si Shivudo habang galit na tinanong kung saan siya nanggaling. Nang sabihin ni Shivudo na inakyat niya ang talon ng Entekeyan, isang bagay na ayon sa mga alamat ay tanging mga Diyos lang ang nakakagawa, hindi makapaniwala si Avantika. Ipinaliwanag ni Shivudo na nakita niya ang babae sa kanyang mga panaginip at nagpunta siya roon upang makilala ito. Nag-init ang ulo ni Avantika at tinangkang saksakin siya, ngunit habang iniiwasan ni Shivudo ang bawat atake niya, ginamit nito ang pagkakataon upang ipakita ang kakaiba niyang paraan ng paghanga. Kumuha siya ng mga dahon at bulaklak at ginamit iyon na parang pampaganda, pininturahan ang mukha ni Avantika. Nang makita ni Avantika ang sarili niyang refleksyon sa tubig, nagulat siya. Hindi pa niya kailanman nakita ang sarili niya na ganoon kaganda. Pagkatapos, iniabot ni Shivudo sa kanya ang kahoy na maskara na nahulog mula sa talon. Dahil dito, naniwala si Avantika na totoo ang sinasabi ni Shivudo, na inakyat nga nito ang bundok para hanapin siya. Ilang oras silang magkasamang naglakad at nagkwentuhan, ngunit alam ni Avantika na may misyon siyang kailangang tuparin. Gumamit siya ng halamang nakakapagpatulog at pinatulog si Shivudo bago siya umalis. Sa biyahe niya, nahuli siya ng mga sundalo ng kalaban. Pagkagising ni Shivudo, agad siyang tumakbo upang sagipin si Avantika. Nakipaglaban siya sa mga sundalo at tinalo ang lahat kahit wala siyang armas. Habang papalapit ang isa sa mga mandirigma na may espada, napansin nitong may pagkakapareho si Shivudo sa isang taong kilala niya, agad siyang lumuhad at tinawag siyang Bahubali. Nang makita ni Shivudo na paparating ang mas maraming kalaban, pinasan niya si Avantika at tumakas. Ginamit niya ang kanyang pambihirang lakas upang igulong ang isang napakalaking bato at patumbahin ang mga humahabol. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagguho ng yelo,
Ngunit ginamit nila ang isang kahoy na tabla upang dumulas pababa sa bundok at ligtas na makalayo. Dahil determinado siyang protektahan si Avantika, nagpasya si Shibudo na siya na mismo ang magliligtas kay Devasina, upang hindi na kailangan pang isugol ni Avantika ang buhay niya. Sumakay siya sa kabayo at bumiyahe patungo sa kaharian ng Mahishmati. Inakyat niya ang mataas na pader ng lungsod upang makapasok ng palihim. Noong araw na iyon, may malaking gininto ang rebeltong itinataas bilang parangal sa hari. Ang mga alipin ay pagod na pagod sa bigat ng kanilang trabaho at nahihirapang hilahin ang napakalaking rebulto. Nang muntik na itong bumagsak at makasakit ng marami, dumating si Shibudo. Hinawakan niya ang lubid at buong lakas na hinayla ito. Pagtulong ng iba pang alipin, sabay nilang naitayo ang rebulto. Isa sa mga alipin ang nakilala siya bilang anak ni Bahubali, ang tunay na tagapagmana ng trono. Mabilis kumalat ang balita, at nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Narinig ito ng hari, at nakaramdam siya ng takot at pangamba. Upang makapasok sa palasyo, nagbihis si Shibudo bilang sundalo ng hukbo ng hari. Tahimik siyang nagtungo sa silid ni Balaladeva nang hindi napapansin ng mga bantay. Ngunit habang nagtatago, hindi sinasadyang nahulog niya ang isang nagliliyab na sisidlan ng apoy sa kurtina, na agad nagdulot ng apoy at gulo. Nahalata siya ng mga bantay, at inutusan ng hari na hulihin siya ng buhay. Sa gitna ng kaguluhan dahil sa sunog, tumakbo si Shibudo patungo sa looban ng palasyo kung saan nakakadena si Devasina. Nang makita siya ni Devasina, napuno siya ng tuwa at ginhawa, hindi siya makapaniwala na buhay pa ito. Ngunit si Shibudo ay walang naramdamang koneksyon, dahil hindi niya alam na ina niya ito. Dumating ang mga sundalo upang salakayin siya, ngunit napakalakas ni Shibudo at tinalo niya silang lahat mag-isa. Matapos niyang mailigtas si Devasina, tumunog ang alarma ng palasyo. Ginamit ni Shibudo ang karwaheng maharlika upang makatakas. Napakabilis niya kaya't kahit binabato siya ng mga bola ng apoy ng mga bantay, hindi siya nataman. Ngunit pagdating nila sa kagubatan, bigla siyang inatake. Tinapon siya, sa putik at malakas na tinamaan sa ulo, dahilan upang sandali siyang mawalan ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang sinasaktan ng isang sundalo si Devasina na walang kalaban-laban. Dahil sa matinding galit, sumiklab ang lakas ni Shibudo. Inatake niya ang mga sundalo ng buong puwersa. Kahit tinamaan siya ng ilang espada, hindi siya tumigil hanggang sa natalo niya lahat, pati ang nakababatang kapatid ng hari, si Bhadra. Habang tatapusin na niya ito, biglang dumating si Katapa at inatake siya. Tungkulin ni Katapa na protektahan ang pamilya ng hari anuman ang mangyari. Sinabi niyang kung gusto ni Shibudo patayin ang prinsipe, kailangan muna niyang talunin si Katapa. Naglaban silang dalawa, at pagkatapos ng matinding sagupaan, natalo ni Shibudo si Katapa. Habang pupunta siya kay Bhadra, inatake siyang muli ni Katapa. Sa mga sandaling iyon, dumating sina Avantika at ang kanyang tribo, at muling nagkita sina Jayat at Devasina. Sumulpat din ang mga kawal ng Maharlika, kaya't hinugot ng mga mandirigma ang kanilang mga espada at naghanda sa labanan. Biglang dumating din ang mga taong nakatira malapit sa talon, kasama si Sanga, na labis na nag-aalala sa kanyang mabait na anak na ngayon ay nasa gitna ng digmaan. Upang matalo si Shibudo, tinawag ni Katapa ang kanyang kabayo para kunin ang espada sa kanyang tabi. Ngunit bago pa man ito makarating, mabilis na inagaw ni Shibudo ang espada. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan niya ng ulo si Bhadra. Dahil sa matinding pagkabigo, kinuha ni Katapa ang isang sibat at sumugod kay Shibudo. Ngunit nang magkalapit na sila at tumingin siya sa mga mata ni Shibudo, bigla niyang ibinaba ang sandata at lumuhad. Nakilala niya si Shibudo bilang anak ng dating hari, si Bahubali. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na si Shibudo ang kanilang tagapagligtas at ang tunay na tagapagmana ng trono. Sabay-sabay silang lumuhad bilang paggalang sa kanya. Kinabukasan, nagsimulang isalaysay ni Katapa ang tunay na kwento ni Shibudo, kung paano siya inampun ni Sanga at kung saan siya nagmula 50 taon na ang nakalipas. Noon ay si Balaladeva, ang lolo ni Shibudo, ang nagtatag ng kaharian ng Mahishmati. Bagaman mas matanda siya, hindi ang kanyang kapatid na si Vijaladeva ang ginawang hari dahil sa kapansanan nito. Nang namatay si Baladeva dahil sa natural na dahilan, naiwan ang kanyang minamahal na mga tao at ang reyna na nagdadalang tao. Upang mapanatili ang kaayusan, pinamunuan ni Reyna Sivagami, balo at hipag ni Baladeva sa pamamagitan ng asawa ni Vijaladeva, ang kaharian ng may husay at talino.
Pinangalagaan niya ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ngunit alam niyang nanganganib ang kaharian sa isang kudeta dahil walang lalaking tagapagmana ng trono. 3 buwan matapos nito, sa isang gabi, nanganak ang reyna ngunit sa kasamaang palad, namatay siya pagkatapos manganak. Inampon ni Shivigami ang sanggol at pinangalanan siyang Bahubali. Hindi naglaon, natupad ang isang bangungot, isa sa mga miyembro ng royal na pamilya, si Murthinda, ay nagtangkang agawin ang trono sa pamamagitan ng dahas. Ngunit hindi alam ng sino man na handa na si Shivigami at may tulong siya ni Katapa. Sa sariling mga kamay, pinabagsak niya ang lahat ng rebelde at pinatay si Murthinda habang hawak ang kanyang anak. Matibay na pinanatili ni Shivigami ang kontrol sa trono ng Mahishmati. Sa una, natuwa si Vijaladeva, iniisip na magiging hari ang kanyang anak sa hinaharap. Ngunit nagulat siya nang marinig na pareho ang mga sanggol ay itinuturing na tagapagmana. Ipinahayag ni Shivigami na ang sino mang magpapakita ng pinakamatapang, matalino, at mabait ang magiging hari ng Mahishmati. Habang lumilipas ang mga taon, malinaw na mas marangal at matapang ang isa sa mga bata. Pareho silang mahusay sa pakikipaglaban, ngunit si Bahubali ay mapagpakumbaba at tunay na nagmamalasakit sa lahat ng tao sa kanyang kaharian. Isang araw, sa tanghalian, iniwan ni Bahubali ang engranding hapunan ng palasyo upang kumain kasama ang mga sundalo. Pinili niyang makihalubilo sa kanila kahit alam niyang hindi marangya ang pagkain tulad ng sa royal quarters. Habang lumalaki, naging natatanging mandirigma si Bahubali sa paggamit ng espada. Ang kanyang kapatid ay naging malakas din na mandirigma. Pareho silang nang ibabaw sa mga pagsubok, sa pakikipaglaban at sa akademiko. Dahil sa pantay nilang kakayahan, nahirapan si Shivigami na magpasya kung sino sa kanila ang magiging susunod na hari. Bago niya magawa ang desisyon, dumating ang isang hindi inaasahang krisis, pinatay ang mga gwardya ng palasyo at ninakaw ang mga lihim pandigma ng Mahishmati. Nang malaman ito, ipinadala ni Shivigami ang prinsesa upang harapin ang sitwasyon. Matapos magpadala ng carrier pigeon para ihatid ang dokumento sa kalabang kaharian, alam niyang wala na siyang ibang paraan para makatakas. Para iligtas siya, tumalon si Bahubali, nagtitiwala na hihilahin siya ng kanyang kapatid pabalik gamit ang lubad. Ngunit nakita ni Balaladeva ang pagkakataon na alisin ang kanyang karibal sa trono. Sadyang lumuwag siya sa lubad, umaasang babagsak at mamamatay si Bahubali. Sa sandaling iyon, naipit ang lubad sa isang bato, at handa na si Balaladeva na putulin ito. Ngunit dumating ang ibang miyembro ng hukbong Maharlika sa tamang oras, kaya napilitan si Balaladeva na talikuran ang kanyang balak at tumulong sa pagsadyap sa kanyang kapatid. Dahil nakuha na ng kalaban ang 4 na lihim ng kanilang kaharian, nagmungkahi si Bahubali ng isang estratehiya mula sa mga aklat na hindi pa nasusubukan. Pinamunuan ni Katapa ang 5,000 mandirigma upang bantayan ang pasukan ng lungsod, bumuo ng matibay na depensa. Ang dalawang prinsipe, sina Bahubali at Balaladeva, ay bawat isa ay pamumunuan ang 10,000 sundalo upang umatake sa kalabang hukbo. Naniniwala si Katapa na makakayanan nilang mapanatili ang depensa ng 45 minuto. Sa panahong iyon, layunin nilang talunin si Kalakia at Gulo ang hukbo bago magsimula ang labanan. Iminungkahi ni Vijaladeva na ang prinsipe na makakagawa ng pangwakas na sipa kay Kalakia ang magiging bagong hari. Pumayag si Shivigami, at itinakda ang plano upang labanan ang banta ng kalaban. Sa araw ng desisyon, sinubukan ni Reyna at ng kanyang mga anak na makipagnegosasyon kay Kalakia upang maiwasan ang digmaan. Ngunit tumanggi si Kalakia at matapang na idineklara ang layunin niyang talunin ang hukbo at magkaanak kay Shivigami na magiging bagong hari ng Mahishmati. Nag-alab ang galit ni Bahubali at Shivigami. Ipinahayag ng Reyna ang kanyang hangering dakpin si Kalakia ng buhay, kahit putulin pa ang kanyang mga kamay at paa. Nang magsimula ang labanan, pinangunahan ni Balaladeva ang kanyang mga puwersa, bumato ng napakaraming palaso at pinabagsak ang maraming kalaban sa isang sandali. Sumali si Bahubali sa labanan gamit ang kakaibang taktika, ginamit ang isang napakalaking tela upang takpan ang kalaban. Nagulo ang mga hukbo ng kaaway hanggang sa nagpadala si Bahubali ng nagliliyab na palaso na tumama sa basang tela, na nagpasiklab ng apoy. Pagdating ng mga kalaban sa pader ng lungsod, sinubukan nilang wasakin ang depensa ni Katapa at ng kanyang matatapang na sundalo. Ngunit matagumpay na pinanatili ng hukbo ni Katapa ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng tapang at determinasyon. Di naglaon, naharap ang dalawang prinsipe sa labanan ng malapitan laban sa mga barbarong manlaban, nilalabanan ang daan upang marating ang lider ng kaaway.
Sumugod si Bahubali sakay ng kabayo, hawak ang dalawang metal na sibat, habang si Balaladeva ay kasamang sumabay sa karwaheng may nakamamanghang sandata na pumapatay sa sinumang haarang sa daan. Ang makapangyarihang kalamangan ay napunta sa hukbo ni Balaladeva dahil sa karagdagang suporta mula kay Vijaladeva, ang kanyang ama. Sa kabilang banda, kailangang umasa si Bahubali sa sariling espada habang tinutulak niya ang sarili patungo sa posisyon ni Kalakiya. Habang yumiigting ang labanan, ginamit ng kalaban ang mga inosenteng sibilyan bilang panangga, isang duwag na taktika upang hadlangan ang atake. Naging magulo at magaspang ang labanan, parehong nahaharap si Bahubali at Balaladeva sa hamon mula sa kaaway at sa mapanganib na lupain. Ngunit walang pakialam si Balaladeva at ginamit ang kanyang sandata upang patayin ang mga bihag, na walang awa. Sa panunood ng walang pusong ginawa ng kanyang anak, napuno ng galit si Shivagami at nag-aalala kung ano ang solusyon na ihahain ni Bahubali. Sa lahat ng nagulat, tinanggihan ni Bahubali ang ideya ng pananakit sa inosenteng buhay. Sa halip, inutusan niya ang kanyang hukbo na gumamit ng simpleng paraan upang matrap ang mga bihag, na hindi nasasaktan. Kapag ligtas ng nakulong ang mga bihag, iniutos niya sa kanyang mga sundalo na bumuhos ng palaso sa kalaban at nakipaglaban gamit ang espada. Sa gitna ng kaguluhan, biglang huminto ang atake ng kalaban sa pader ng lungsod. Naguluhan si Katapa at ang kanyang mga mandirigma hanggang sa matanto nilang gumagamit ang kaaway ng mga troso upang sirain ang depensa. Sa malalakas na hampas, nakagawa ang mga manlaban ng puwang sa depensa at nakapasok sa loob ng lungsod. Sa unang pagkakataon, itinaas ng kaaway ang kanilang watawat sa loob ng pader ng Maheshmati, na nagdulot ng takot at pangamba sa mga hanay ng hukbo. Naghinala ang mga sundalo na natalo na sila at nagsimulang umatras, habang bumabalot sa lungsod ang pakiramdam ng nalalapit na pagkatalo. Sa kritikal na sandali, naghain si Bahubali ng nakakaindek na talumpati na muling nagpasiklab ng espirito sa mga mandirigma. Paalalahanan niya ang mga ito tungkol sa kahalagahan ng kanilang layunin at sa kapahamakan na dulot kung magwawagi ang mga Kalakiya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong determinasyon sa mga tropa, na nagbigay inspirasyon na magpatuloy at lumaban hanggang sa huli. Habang sumusulong si Bahubali sa labanan, nagmadaling sumama si Balaladeva upang makuha ang lider ng hukbo ng kaaway. Ngunit nabigo siya nang maitaboy siya ni Kalakiya mula sa karwaheng sinasakyan. Galit at naghahangad ng paghihiganti, nakipaglaban si Balaladeva kay Kalakiya. Kahit na bumagsak sa simula, hindi sumuko si Balaladeva at nagawa pa niyang pabagsakin ang elepante ni Kalakiya, na napilitang bumagsak sa lupa ang kaaway. Sa pagmamasid sa matinding laban ng kanyang kapatid at ni Kalakiya, naisip ni Bahubali na kailangan niya ng tulong. Ngunit sumagot ang kalaban sa pamamagitan ng paghagis ng maraming katawan kay Bahubali. Sa kabila nito, nagpatuloy si Bahubali at ginamit ang gintong rebulto na nakuha mula sa karwahe ni Balaladeva bilang sandata upang atakihin si Kalakiya. Tumama siya ng eksaktong suntok at nahuli ang lider ng kaaway. Nang makita ng mga Kalakiya na natalo ang kanilang lider, nagpa siya silang tumakas. Nang paparating na si Bahubali upang tapusin si Kalakiya, nakialam si Balaladeva at siya ang nakagawa ng pangwakas na suntok. Ipinagdiwang ng kanyang ama ang tagumpay ni Balaladeva. Bagaman natuwa siya na magiging hari ang kanyang kapatid, nagulat siya nang koronahan siya ni Shivagami bilang commander ng hukbong sandata ng Maheshmati. Sa huli, ang desisyon ni Shivagami ay hindi inaasahan, si Bahubali ang pinili upang pamunuan ang kaharian. Galit si Balaladeva sa desisyon ng reyna, ngunit ipinaliwanag niya na ang halaga ng isang hari ay hindi nasusukat sa bilang ng mga natalong kaaway, kundi sa dami ng buhay ng tao na kanyang nailigtas. Hindi tulad ni Balaladeva, nailigtas ni Bahubali ang maraming inosenteng buhay na naging bihag sa labanan, kaya siya ang nararapat na tagapagmana ng trono. Nagkaisa ang mga tao sa pagdiriwang ng desisyon ng reyna at muling pinatunayan ang kanilang katapatan sa bagong hari. Si Shivudo, bilang anak ni Bahubali, ay naging tamang tagapagmana ng trono. Nang malaman niya ang pagkamatay ng kanyang ama, nagtanong siya kung sino ang makakatalo sa napakalakas na mandirigma. Sa kanyang pagkabigla, natutunan niyang si Katapa ang siyang nakasugat ng kanyang ama ng mortal mula sa likod. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.